Scorpio, welcome. So, tingnan natin ngayon kung ano yung mga blessing na darating sa'yo bago matapos yung taon. Give me the message for Scorpio. Ano yung mga blessing na darating sa'yo bago matapos ang taon? Give me the message. Ano yung mga blessing na darating bago matapos ang taon? Ito yung malaking blessing na parating sa'yo, okay? Kumbaga, ito yung bagong simula sa material na aspeto. So, nakikitaan ko dito isang bagong opportunity, lalo-lalo na sa pera, trabaho, negosyo, or pwedeng stability, okay? Maaring may offer, partnership, or pwedeng bagong proyekto na magbubukas sa'yo bago matapos ang taon, Ito ay bunga ng matagal mo ng paghihintay. Kaya sinasabi dito, handa ka na magtanim muli, okay? So, yung kailangan mo lang ay huwag kang matakot magsimula kahit ba maliit lamang muna, okay? So, dito, nakikitaan ko dito yung 3 of Cups reverse and the 3 of Wands reverse. Ayan, pasensya na sa tahol ng aso, So, nakikitaan ko dito, ito yung kombinasyon na nagpapakita ng pagkawala ng support o pagkadismaya sa mga tao sa paligid mo, okay? So, maaaring may mga kaibigan ka, pwede rin kakilala, na hindi mo na kayang pagkatiwalaan o hindi na nakaka-resonate sa'yo, okay? Ito yung blessing, disguise form, okay? Blessing in disguise form, okay? Kumbaga, dahil nililinis ni universe yung enerhiya dito, meron ditong relasyon na humadlang sa iyong pag-asenso, okay? So, nakikitaan ko dito, dahil lumabas siya ng naka-reverse dito, itong 3 of Wands, kumbaga ito ay nagbabadya rin ng pagkabigo sa isang plano, okay? Pero ito ay pansamantala lang. So, nakikitaan ko dito yung tunay na opportunity ay nasa bagong direksyon na hindi mo pa tinitingnan, okay? So, lumabas yung Ace of Wands dito. So, nakikitaan ko dito yung inspirasyon. Kasunod ng Ace of Pentacles dito, So, lumabas tong Ace of Wands dito. So, ito yung second big blessing sa'yo. Isang malakas na inspirasyon or pwede rin creative spark, okay? Pwede nga iba sa inyo, bagong business idea, pwede rin panibagong passion o project, o kahit pagbabalik ng dating sigla matapos yung mga matamlay na buwan, okay? So, nakikitaan ko dito, pinapaalahanan ka rin dito na huwag ka masyadong mahulog sa self-doubt, okay? Kasi may kakaibang apoy na muling magigising sa'yo bago matapos yung taon. So, nakikitaan ko dito, sa Queen of Cups, reverse, and the Knight of Wands, reverse dito, Ito yung emotional roller coaster. So, nakikitaan ko dito sa mga huling buwan, makakaramdam ka ng ganon. Pinapakita dito na minsan masyado mong inaalala yung iba kaysa sarili mo, Maaaring may mga taong nagpaparamdam ng init pero hindi nag-commit, okay? Dito sa Knight of Wands. So, ikaw ay nasaktan o napagod emotionally dito sa Queen of Cups, Pero ganun pa man, ang blessing dito, yung emotional release. So, matututunan mong i-prioritize yung sarili. Hindi dahil sa selfish ka rito, kundi dahil deserve mong bumawi, Dahil deserve mong bumawi sa energy mo, okay? So, meron ditong 6 of Cups and the 9 of Swords reverse dito, okay? So, ito yung nagsasabi na pagbitaw sa nakaraan.
So nakikitaan ko dito may mga bahagi sa iyong puso na minsan ay nakakulong sa mga kung kaya, okay? Pero ganun pa man bago matapos yung taon, mas magiging malinaw na yung gusto mo nang iwan yung mga bigat na alaala. So, nagpapahiwatig din ito ng pag-alis sa anxiety or mga insomnia, guilt, ganyan. So, dito, meron ditong kalinawan, lalo-lalo na kung patatawarin mo din yung sarili mo sa mga bagay na hindi mo na kontrolado noon, okay? So, dito, sa Two of Wands and then the Eight of Pentacles reverse, nakikitaan ko rin dito yung the Hermit reverse, ito yung mensahe na kailangan mong magpahinga sa sobrang trabaho o pwede rin sa overthinking, Maaaring napapagod ka sa ulit-ulit na gawain na di ka na-inspired. So, dito, yung Hermit reverse ay nagsasabi na huwag mong i-isolate yung sarili mo. Humingi ka ng tulong o payo kung kinakailangan, So, dito, kasi minsan, yung blessing ay dumarating sa pamagitan ng ibang tao. Kaya, wag mo ding ihiwala yung sarili mo sa iba. Kumbaga, mag-explore ka, try ka din lumabas, Kumbaga, lumabas ka sa comfort zone mo, okay? So, dito, dahil nakikita ko tong Seven of Cups, naka-upright siya, and then Nine of Wands dun, upright din siya, bago matapos yung taon, magkakaroon ka ng maraming pagpipilian. So, dito sa Nine of Wands, pumili ka ng isa at ipaglaban ito, okay? So, kahit pagod ka na, huwag kang bibitaw. Yung huling laban mo, ngayong taong ito, magdadala ito ng malinaw na reward sa early 2026. So, makikita mo lahat yung confusion dito sa Seven of Cups. Pero unti-unting nagiging vision, So, yung isang pangarap na pwede mo nang simulan ng totoo, okay? So, dito, nakikitaan ko rin dito, meron din ditong bagong opportunity pagdating sa pera o sa trabaho, So, bagong inspirasyon, pwedeng passion, project, or pwede rin pag-alis sa mga toxic people, emotional freedom dun sa iba sa inyo. So, nakikitaan ko rin dito yung healing mula sa nakaraan, okay? So, nakikitaan ko rin dito, magkakaroon ka ng malinaw na direksyon pagdating sa buhay mo. So, matatanggalan mo yung mga anxiety. Then, nakikitaan ko dito, makakapili ka ng daan at magtatapos ka ng cycle. Kumbaga, meron ditong ending cycle na kung saan bagong simula para sa'yo. Okay? So, nakikitaan ko dito, yung huling bahagi ng taon ay para bang closing chapter. Okay? Isang mahabang healing journey bago matapos ang taon. So, may bagong binhi na tutubo. Hindi ganap na puno, pero ito ay magiging simula ng mas matatag at inspirasyon na ikaw bilang sa 2026, So, yung blessing mo hindi lang material, kundi babalik yung lakas mo, inspirasyon mo, at self-worth mo, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.